Good morning. This is my Kansai vlog. We traveled on October 2024 and ngayon lang ako nag-edit. It's now February 2025. So, this day, nag last minute packing ako kasi I think 2 hours pa lang after matapos ng shift ko. And mahilig talaga ako mag last minute packing. So, pero mga ano lang naman yan, yung ilalagay ko sa backpack ko. Tapos na yung pang check-in luggage ko and hand carry luggage. So, yan, quick outfit check. Puro mga light sweaters and long sleeves lang yung mga dinala ko kasi yung 2024 hindi pa siya ganun kalamig. Usually by the end of October, change na yung color ng leaves pero nung year na yan, hindi pa. And on the way na kami sa Naiya and kung makikita nyo, ang dami naming luggages kasi nagkaroon ng issue sa Naiya the night before. Ang nangyari is yung mga airlines nakalimutan nilang i-load yung mga check-in baggages sa plane nila. Kaya ang daming mga luggages na naiwan sa Naiya. May bagyo pa pala nung time na yun kaya maulan. Kaya lagi akong tumitingin sa Sebpak na Facebook page para sa mga updates kung makakancel pa. Shout out kay Kuya Edwin na nagiging designated porter pag nagto-travel kami. Imagine mo sa Osaka, hindi uso ang mga elevator doon. So, nung papunta kami sa Airbnb, ang bigat ng mga dalahin niya. And ang bilis sa immigration. Actually, 3 tanong lang sa akin nun eh. I guess yan yung perks kapag magta-travel ka with family. Ang bilis. Sana pag nag-solo travel ako, ganun din kabilis. Pero I doubt it. So, this was around 12 p.m. or 1 p.m. And again, wala pa akong tulog. Dati iniisip ko sa mga taong OA nila pag sinasabi nilang hindi pa sila natutulog. Pero ako, literally kaya ko na hindi matulog ng more than 24 hours. So, since 4 hours yung biyahe, natulog ako. Pagpagising ko, hapon na, and palanding na kami sa Osaka. Nakaka-excite kasi yung last na punta namin sa Japan was in March 2020. Like, right before magsarado yung mga bansa. So, nasiksik pa namin yung Japan na travel namin. No? Pagka-landing namin, we went to the usual immigration and customs and yan yung Nankai Express train. Naghihintay na lang kami ng schedule namin. Yan, according sa weather, 23 degrees daw. 23 nga Tapos daw. nun ko na-realize, ang init pala. Ang init pa rin pala ng 23 degrees. So, sumakay din kami sa Nankai Express train. I think 1 hour yung travel time namin. And wala na akong masyadong na-take na video after that kasi ang daming stairs. Plus the fact na ang dami naming luggage, so super hassle mag-video na. Yung sumunod na vlog na is yung nasa Airbnb na kami. Kasi mali pala yung pin ko. Ako yung may kasalanan. Hindi pa namin mahanap yung Airbnb. So, nag-taxi na lang kami. So, thankfully, mga ilang minutes na lang din naman yung layo. Yan, yung itsura ng Airbnb namin. Maliit lang siya. Pero maayos naman. Decente naman yung higaan. Yung Airbnb namin, malapit lang siya sa MRT station. Parang mga 3-minute walk lang siya sa subway. And then, mayroon ding malapit na mga convenience stores. Meron Lawson and 7-Eleven. Kaya, nung pagkadating namin, bumili agad kami ng pagkain para sa dinner namin. Kasi as in, wala pa kaming kain bago yung flight namin. Kaya super gutom na. That concludes our day 0 in Japan. See you sa next vlog.